Mga kaibigan, marahil ay alam nyo na kung gaano kahigpit ang patakaran sa North Korea. Sila nga ay hindi tulad natin na nabubuhay sa demokrasya at sila ay sumusunod lamang sa kung ano ang gusto ng kanilang leader. At ito nga ay walang iba kundi si Kim Jong-un. Isa nga sa mga batas nila ay ang pagbabawal sa sinuman na makinig sa mga foreign music o manood ng palabas na internasyonal. Kinukonsidera nila ito bilang isang gawaing kriminal sa kanilang bansa. Marahil lang ilan sa inyo mga kaibigan ay pamilyar na sa mga sikat na Korean drama series tulad ng Descendants of the Sun at Crash Landing on You. Ang iba pa nga sa inyo ay ilang beses pang pinaulit-ulit pinanood ito. Maswerte ka kaibigan dahil nagagawa mo mga bagay na yan. Sa North Korea kasi ay hindi. At yan ang pag-uusapan natin sa video na ito mga kaibigan, kung paano pinarusahan ang dalawang North Korean na lumabag sa batas na ito. Ngunit bago tayo magsimula, ay siguraduhin mo munang nakasubscribe at i-click mo na din ang notification bell button upang palagi kang updated sa mga ilalabas nating mga video. Isa ngang video mga kaibigan ang kumalat at nag-leak sa social media matapos itong makalabas sa North Korea, kung saan makikita sa video na harap-harapang ipinapahiya sa maraming tao ang dalawang binatilyo at sinintensyahan nga sila ni Kim Jong-un ng pagkakabilanggo at 12 years of hard labor. Yes, tama kayo nang narinig mga kaibigan, at batid kong alam nyo na din kung anong klaseng pahirap ang pinapagawa sa mga North Korean na lumalabag sa kanilang batas. Sa video nga ay makikita ang dalawa na kung saan ay naka-color gray na jumpsuits na nakatayo sa harap ng daan-daang mga estudyante, katabi ang mga naka-uniformeng sundalo ng North Korea. Sila ay harap-harapan na kinukutya at pinapahiya sa maraming tao upang magsilbi itong babala sa ibang kabataan na sumusubok na lumabag sa batas. Ang mga ganitong uri ng video mga kaibigan ay napaka-rare o bihira lamang nating makita tayo na mga nasa labas ng North Korea, dahil nga mga residente doon ay walang kakayahan at walang karapatan na ikwento kung gaano kasalimuot ang buhay nila. Kung ikaw naman ay turista na pupunta sa North Korea, ay limitado lang din naman ang lugar na pwede mong puntahan at kuhanan ng video. Kaya talagang napakapambihira ng mga ganitong video na lumalabas. Sabi ni Choi, isang defector mula sa North Korea noong taong 2001, na ang video na ito ay pananakot ng gobyerno sa lahat ng kabataan sa North Korea upang tumigil ang mga ito sa pagnanais na makapakinig at makapanood ng mga palabas mula sa South Korea, na kung saan para sa kanila ay mortal nilang kaaway. Hindi na din naman bago sa North Korea na sila ang pinaka-isolated na bansa sa buong mundo. Kaya naman gano'n na lang din nila maparusahan ang mga taong nanonood, nakikinig at kahit anong bagay na ginagawa nilang may kinalaman sa South Korean culture. Mga kaibigan, bagamat wala tayong nababalitaan na sobrang haras na tagpo, ngunit technically speaking ang North Korea at South Korea ay nananatiling nasa giyera simula pa noong taong 1953. Ngunit may isinasagawang reunification ng dalawang bansa. Ngunit kamakailan nga lang ay sinabi ni Kim Jong-un na wala na silang balak pa na ipagpatuloy ang reunification sa South Korea, kung saan ang South Korea ay mananatiling kaaway na sa paningin ni Kim Jong-un. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito ay sama-sama nating pakinggan at panoorin ng video na kumalat mula sa North Korea.
Base sa napakinig nyo mga kaibigan at ayon sa aking source na nakuha, ang mga salita na binabanggit sa video ay naglalaman ng ganitong mga pahayag. Ang nabubulok na kultura ng rehimeng puppet ay kumakalat na dito sa ating bansa. Pinatutungkulan dito ng nagsasalita ay ang bulok daw na kultura ng South Korea. Dagdag pa ng nagsasalita mga kaibigan. Sila ay 16 na taon pa lamang pero heto, at narito sila sa inyong harapan. Sinira na nila ang kanilang kinabukasan. Sinabi din ng mga sundalo ang buong pangalan at ang address ng mga binata upang tuluyang mapahiya, maging ang kanilang mga angkan kung saan sa kanilang bansa sila ay binabansagang mga suwail sa gobyerno. Sinabi din ng pamahalaan ng North Korea na ang mga nahuli daw na nanonood o di naman kaya ay nakikinig ay ikukulong at walang humpay na papahirapan. Samantalang ang mga nagbebenta naman ng mga USB at CD na naglalaman ng kultura mula sa ibang bansa ay siya namang hahatulan ng kamatayan. At yan nga mga kaibigan ang isa sa mga kumalat na video kung paano ang pamamahiyang ginagawa sa mga taong nagkakasala sa bansang North Korea. Batid kung isa lang yan sa napakarami at mas malala pang nangyayari doon. Dahil nga sila ay isang secretive country ay wala tayong alam. Siguro ay isa silang dalawa sa napakaraming tao doon na naparusahan. Kaya hindi rin natin sila masisisi kung bakit ang iba sa kanila ay nakikipagsapalaran na tumakas kahit alam nila na pwedeng buhay nila ang maging kapalit kapag sila ay nahuli. Sapagkat para namang nasa impyerno ang pakiramdam ng mga taong sumusunod sa baluktot na pamumuno ni Kim Jong-un. Anong masasabi mo sa video na ito mga kaibigan? Naaawa ka din ba sa kanila? Ibigay mo ang iyong opinyon sa ating comment section down below. Maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat ang lahat at kita-kits tayo sa ating mga susunod na video.